19.8. Sa isang nakakabiglang kaganapan, hindi nakamit ni Jonas Sultan ang itinakdang timbang sa opisyal na weigh-in para sa kanyang laban kontra yan kay Katsuma Akitsugi ngayong July 13, 2025 sa araw ng Linggo, Pinas time. Sa kabila ng pagiging batikang boksingero at bahagi ng Manny Pacquiao Promotions, isang organisasyong kilala sa maigpit na training system at disiplina, marami ang nagtatanong, bakit nag-overweight pa rin si Sultan? Ang mga weigh-in sa hindi lamang simpleng seremonya bago ang laban, isa itong maigpit na requirement para sa mga boksingero upang matiyak na patas ang kompetisyon. Sa kaso ni Sultan, ang kanyang pagkukulang na makamit ang tamang timbang ay itinuturing ng ilan bilang senyales ng problema sa kanyang preparasyon, disiplina o kondisyon sa katawan. Gayunpaman, hindi rin ito dapat husgahan agad nang walang pagsusuri sa kabuuang konteksto sa kanyang training camp, personal na sitwasyon at mga elementong nasa labas ng kanyang kontrol. Kaya naman, narito ang opinyon ni Mr. Kwento sa mga posibleng mga dahilan ng pagka-overweight ni Sultan. Una, maikling abiso o late replacement. Isa sa mga posibleng rason ay ang posibilidad na si Sultan ay naging late replacement lamang o tinanggap ang laban sa maikling panahon. Bagamat hindi ito opisyal na kinumpirma, may mga kaso sa mundo ng boxing kung saan tinatanggap ng mga fighter ang laban kahit kulang sa oras upang magbawas ng timbang sa ligtas at epektibong paraan. Sa ganitong sitwasyon, kahit ang isang biyasa at disiplinadong atleta ay maaaring mag-overweight, pero siguro dito ay hindi naman replacement itong si Sultan, ay ito ang post ng Viva Promotions dyan. Pangalawa, pagbabago sa routine at klema. Ang paglipad mula sa Pilipinas patungong Amerika ay may epekto sa katawan, lalo na kung may jet lag, pagbabago sa oras ng training, o pagkabago ng temperatura at altitude. Maaring nakaapekto ang adjustment period sa kanyang metabolic rate, hydration plan, at body conditioning na normal niyang sinusunod sa Pilipinas. Pangatlo, kakulangan ng nutritionist o conditioning coach. Bagamat si Sultan ay nasa pangangalaga sa Manny Pacquiao Promotions, pero sa ngayon ay nasa Viva Promotions na, hindi lahat ng boksingero ay may full support team, gaya ng mga elite fighters. Posibleng wala siyang personal nutritionist o strength and conditioning coach na tumutok sa buong kampanya. Kung meron man, ay medyo sablay ang nakuha ng team nila. Maaring nakaasa lamang siya sa sarili o basic gym plan, hindi sapat upang mapanatili ang tamang timbang sa loob ng tamang panahon. Malaga rin na ating pag-usapan ang aspeto ng disiplina, presyon at pananagutan. Pangapat, problema sa disiplina o pagkontrol sa diet. Hindi rin natin may tatanggi na maaring may mga pagkakataon na si Sultan ay nahirapang kontrolin ang kanyang pagkain, lalo na sa malapit na panahon bago ang laban. May mga atleta na nalululong sa pagbawi ng enerhiya at minsan ay nagkukulang sa disiplina sa tamang timing ng weight cut. Ito ay posibleng epekto ng mental fatigue, stress o overtraining. Panglima, pressure at pagbalik sa spotlight. Matagal-tagal na rin hindi lumaban sa malaking entablado si Sultan at ang pagbabalik niya ngayon ay sinasabayan ng mataas na expectations, lalo na nadala niya ang pangalan ng MP Promotions at Viva Promotions. Ang pressure na ito ay maaaring nakadagdag sa kanyang mental stress at nakaapekto sa kanyang focus sa weight management. Panganim, kakulangan ng communication at monitoring. Maaring may pagkukulang sa koordinasyon sa pagitan ng kampo ni Sultan at ng MP Promotions. Hindi lahat ng promotional companies ay hands-on sa bawat detalye ng training ng kanilang mga boksingero, lalo na kung nasa malayong lugar ang fighter. Kung walang regular na monitoring o hindi na ipaparating na insakto ang kondisyon ni Sultan sa kanyang mga handler, posibleng nahuli na ang lahat nang malaman nilang lampas siya sa timbang. Mga kakwento, ang pagiging overweight ni Jonas Sultan sa weigh-in ay isang seryosong usapin, hindi lamang simpleng pagkukulang. Ito ay maaring bunga ng mga kombinasyon ng mga factors mula sa personal na disiplina, kakulangan sa oras, hanggang sa sistemang sumusuporta sa kanya. Bagamat nakakapanghinayang, mahalagang tingnan ito bilang pagkakataon para sa MP Promotions at ang kanyang team na mas palakasin ng suporta at monitoring sa kanilang mga fighters upang maiwasan ang ganitong mga sitwasyon sa mga susunod na laban. Mabuti na lang na overweight din ang Hapon. 118.0. Awesome! Let's go! Parehong overweight ang dating sparmate na ngayon ay magtutuo sa professional fight. Mabuti na lang mga kwento, hindi nangyari ang overweight ni Sultan sa Japan dahil kung nagkataon ay nako, ibaba na naman yan.
Suma 80, 28, 28. So I got a contract for you guys at 120 pounds. Yo mando no fuman, no sé. 119.8. Jack, topik agad Jack. Satu, iya sama. 118.8. Awesome. Let's go. Ay, sa kuha yung No le puede comunicar. Galindo. Bring them all the way over. Guys, line up on the routine. Get in the back a little bit. Hold on. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Cactus Heart TV, kay kakwentong Rosen Manalastas, kay kakwentong Gerald Carinal, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.